Isang magandang gabi po sa inyong lahat, aking mga minamahal na kapatid at kaibigan sa Panginoon. Narito na naman po tayo sa pagkakataong ito sapagkat ang ating pong Diyos ay muling nagkaloob sa atin ng panahon. Ano po, upang tayo ay makapagpatuloy sa kanya po, sa ating pong pag-aaral ng kanyang salita dito po sa ating online Bible study ayon sa Biblia. Muli, ang gabi ito ay ating pong angkinin na isa pong malaking biyaya at pagpapala sa ating pong Panginoong Diyos. Ano? At pagpapala po para sa atin. Pagpapala ng ating Panginoong Diyos para sa atin. Sapagkat muli, ngayong gabi ay patuloy na tayo ay kanyang mapapahayagan ng kanyang mga salita. Ano po, at ang muli ay ang kaisipan ng Diyos ay nais niyang maipaunawa muli sa atin sa pamamagitan ng pag-aaral natin ng kanyang salita. Kaya nga, ito po ay isang napakagandang pagkakataon muli upang tayo po ay patuloy na magkaroon po ng malalim at malawak na kaalaman patungkol sa mga uh, gawain ng ating pong Panginoon Diyos. Ano po, yung pong gawain niya, yan po ay bunga ng kanyang pag-ibig sa atin at ang kanya pong kahabagan. Ano po, at ang lahat ng ito, ang kanyang gawa ay para sa kanyang kaluwalhatian at ganoon din para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Tayo po ay sumandaling manalangin bago po tayo magpatuloy. Kapilang Diyos kami po ay patuloy na nagpupuri sa iyo at salamat sa pagkatuli ang galing ito ay inyong pinagkaloob sa amin upang may patuloy po namin ang pag-aaral ng inyong salita. Patuloy po namin dalangin ang banal na Espiritu na kami po ay kanyang pulpusin at kami kanyang pangunahan at bigyan po kami ng pangunawang pang-Espiritu upang maunawaan namin ang salita na sa gayon ito po ay maging pagpapala sa amin at unay na maging kalakasan ng aming pong buhay sa Espiritu at maging karunungan namin upang kami ay patuloy na maging marunong sa aming pamumuhay sa Espiritu at paglakad sa Espiritu samantalang naroon po kami sa sanlibutan upang ang aming buhay ay patuloy na magiging pong pagpapala hamon sa marami na siya po nakikita sa amin sa araw-araw. Makita po nawa nila ang kaibahan sa aming mga buhay. Ang liwanag ng iyong salita, ang liwanag ng Panginoong Jesucristo. Kami bilang mga hinirang na liwanag ng sanlibutan ay magningning sa sanlibutan ito upang sa ganoon ay mapatutuhanan namin ang aming pong pagiging saksi ng aming Panginoon sa Kristo at ng lahat ng mga katotohanan ng kanyang ginawa noong panahon na narito po siya sa sanlibutan. O aming dakilang Diyos, dinadalain namin sa inyo na kami po ay inyong pagpalain at kung ano ang inyong nais na maisakatuparan sa aming buhay. Narito kami, aming hinahandog ang aming mga sarili sa inyo, aming katawang lupa, ang aming kaisipan,
maging ang aming sariling kalooban ay aming pinagpasakop sa iyong kalooban. Gamitin niyo po kami. Pagliwanagin niyo po kami sa sanlibutan ito. Tagpalain niyo ang salita niyo, aming pag-aaralan ngayong gabi. Liwanagan niyo muli ang aming mga isipan at ang aming mga paningin at bigyan kami ng pananampalataya na tunay sa inyong pong salita. Bilang salita niyo sa amin at tulungan kami na ito ay aming magampanan sa aming pong buhay sa araw-araw na mayroon pong buong pananalig sa inyo at sa inyong salita. Patuloy niyo pong suwayin ng Diablo mula sa amin at kami ay patuloy na pangunahan ng Banal na Espiritu at patuloy na makalakad kami ng naayon sa iyo pong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan na Jesus. Amen. Ang ating pong pag-aaral ngayong gabi, mga kaibigan, kapatid sa Panginoon, ay hango po mula sa aklat ng Lucas sa kabanatang 23 at sa mga talatang 32 hanggang sa 4. Nais ko po kayong niyahan, hindi pong buksan ng inyong mga Biblia. Yan po at ating pong basahin sabay-sabay ang ating pong pag-aaralan ngayon pong gabi. Ulitin ko po, Lucas, banatang 23 sa mga talatang 34 hanggang sa 49. Babasahin po at sundan niyo ng inyong pong mga mata. Ito po ang sinasabi. At dinala rin naman nakasama niya ang 2 tampalasan upang patayin. At nang dumating sa dako, tinatawag na bungo, ay kanilang pinakuroon siya sa krus at ang mga tampalasan, isa sa kanan at isa sa kaliwa. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa sa pagbabahagi nila ng kaniyang mga suot ay kanilang pinagsapalaran. At nakatayong nanonood ang bayan at tinutuya naman siya ng mga pinuno na sinasabi, nagligtas siya sa mga iba, iligtas niya ang kaniyang sarili. Kung ito ang Kristo ng Diyos, ang hinirang niya. At nililibak rin naman siya ng mga kawal na nagsisilapit sa kaniya na dinudulutan siya ng suka at sinabi, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At mayroon naman sa itaas niya isang pamagat. Ito'y ang hari ng mga Hudyo. At siya ay inalikusta ng isa sa mga talampasang nabibitin na sinasabi, hindi baga ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Datapwat, sumagot ang isa at pagsaway sa kaniya'y sinabi, hindi ka pa ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan? At tayo sa katotohanan ay ayon sa katuwiran sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran ng ating mga gawa. Datapwat ng tao ito ay hindi gumagawa ng anumang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sinabi niya sa kaniya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. At nang may oras na ika-6 na, ay nagdilim sa ibabaw ng buong lupa hanggang sa oras na ika9. At nagdilim ang araw at nahapak
sa gitna ang tabi ng templo. At si Jesus na sumigaw ng malakas na tinig ay nagsabi, Ama, sa mga kamay mo ay ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito ay nalagot ang hininga. At nang makita ng centurion ang nangyari, ay niluwalhati niya ang Diyos na nagsasabi, tunay na ito'y isang taong matuwid. At ang lahat ng mga karamihan nagkatipon sa panonood nito. Pagkakita nila sa mga bagay na nangyari ay nangagsiuwing dinadagupan ang kanilang mga dibdib at ang lahat ng mga kakilala niya at ang mga babaeng sa kanya ay nagsisunod buhat sa Galilea at nangasa malayo na pinagmamasdan ang mga bagay na ito. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang pong salita. Ang ating pong paksa sa gabi ito, ang ating pong pag-aralan ay patungkol po sa panalangin at sa ministeryo ng ating pong Panginoong Jesucristo doon po sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Po ang panalangin at ministeryo ng Panginoong Jesus doon sa krus sa bundok ng Kalbaryo habang siya po ay nakabayubay nagkatapos sa krus sa bundok ng Kalbaryo ay mayroon pong napakahalagang panalangin at napakahalagang ministeryo na ginawa po ng ating po Panginoon sa Kristo. Ayon po sa propesiya ni Propeta Isaias sa Isaias Kapitulo Kabanatang 53 at talatang 12, diyan po makikita natin na sinasabi po na maibibilang ang Panginoong Hesus sa mga makasalanan. Po, at may papako sa krus sa pagitan ng dalawang talampasan o yung pong tinatawag na magdasakaw. Ito pong dalawang talampasan ito ay nahatulan na may pako sa krus kasabay ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa kanila pong gawaing masama. Sila po ay magnanakaw po. At hindi lang basta pagnanakaw yung pong kanilang ginagawa. Sila po ay pumapatay. Kapag sila ay nagnakaw, pumasok sila sa isang bahay at pinagnakawan ang bahay niya, ay ganoon din, pinapatay na nila yung kung nakatira diyan po sa bahay na kanilang pinagnanakawan. At sila nga po ay nasintensyahan, no? Sa ganitong klase ng kanila pong gawain at ang kaparusahan ng sentensya sa kanila ay kamatayan. Ayun pong tinatawag natin sa English na death penalty. Noong pong mga panahon yun sa panahon po ng paghahari ng Roma, ang sentensya po ay yun, pagpako sa krus. Ano po, ipako sa krus hanggang sa mamatay. Yan po ang kaparusahan ng mga tao na nasintensyahan na patunayan na gumawa ng anumang klase ng mga tinatawag natin ng krimen. Datapot ang Panginoong Jesucristo po ay naiiba sa kanila. Wala pong ginawang anumang krimen ang ating pong Panginoong Jesucristo. Siya po ay napako ang namatay sa krus, hindi dahil sa kung anumang kasalanan ang kanyang ginawa, kung hindi dahil sa kasalanan mo at kasalanan ko.
Hindi po napako ang Panginoong Jesucristo sa krus dahil siya ay masama. Hindi po. Siya ay napako sa krus dahil tayo ay masama. Nakita niyo po yung malaking kaibahan. Ano? Yung pong dalawang tampalasan ay naipako sila, naparusahan sila dahil sila ay masama. Masamang tao sila. Datapwat ang Panginoong Jesucristo ay hindi masamang tao. Kaya nga, itong isa sa tampalasan ay nagbigay po ng patunay. No? Na sinabi niya doon sa kanyang kasamang tampalasan, ang taong ito, sabi niya dito po sa talatang 41. Ano po, ang sinabi niya sa bandang huli, datapwat ang taong ito'y hindi gumagawa ng anumang masama. Isang masamang tao nagpatunay na ang Panginoong Hesukristo ay hindi gumagawa ng anumang masama. Ay ibig pong sabihin, kahit isang klase ng kasamaan ay wala pong ginawa ang Panginoong Hesukristo. Yan po ang maliwanag. At sapagkat yan naman po ang katotohanan. Ano po? Kaya kung inyo pong titignan mabuti, pag-aaralan mabuti, ay talaga po napakadakila nito pong ginawa ng Panginoong Hesukristo para sa atin. Naging masama siya, inaring masama ang kanyang sarili upang tayong mga masama ay mabago at mapabuti. Inaring kanyang sariling makasalanan, hindi dahil sa gumawa siya ng kasalanan, kundi bagkos upang kunin ang kasalanan mo at kasalanan ko mula sa iyo at mula sa akin at dalhin doon sa krus sa bundok ng Kalbaryo at doon hatulan ang kasalanan mo at kasalanan ko. Hindi po nahatulan ng Panginoong Hesus. Siya po ang humatol. At yan ay sa pamagitan ng kanyang sariling kamatayan. Ang hindi tayo ang hinatulan, kundi yung kasalanan natin, yung kasamaan natin, yung katampalasanan natin, iyon po ang hinatulan doon sa krus sa bundok ng Kalbaryo ng Panginoong Hesukristo mismo. At ang pagkahatol na yan ay sa pamagitan ng kanyang sariling kamatayan. Nakita niyo po maliwanag ang napakadakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang napakadakilang pag-ibig ng Panginoong Hesukristo sa atin. Kaya ito po isang hamon sa atin na dapat natin talagang binibigay ang ating taos-puso at buong buhay na pagpapasakop sa ating Panginoong Jesucristo bilang ating Hari at bilang ating Panginoon. Upang sa ganoon ay talagang maipamalas natin sa Kanya ang ating talagang tunay na pananalig sa Kanya at pagrespeto sa Kanya bilang ating Panginoon. Hindi po madali yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Patingin natin, parang ordinaryong bagay, pero hindi po ordinaryong bagay. At dahil po dyan, itong isang tampalasan nito ay talagang namangha sa kanya at nanampalataya at siya ay naligtas sa ito. Alam niyo po, ang salitang Kalbaryo ay galing sa salitang Latin po yan. Sa Latin po, ang Kalbaryo ay ibig sabihin po is Calvaria. Now, Calvario sa Tagalog, sa Latin po ay Calvaria.
Ang ibig sabihin po ay bungo. Bungo. Bungo po ng tao. Ang Panginoong Hesus ay naipako doon po sa cross sa oras ng alas 9 ng umaga hanggang sa oras na ikatlo ng hapon. Ibig sabihin po, 6 na oras. Siya po ay nakabayubay doon sa krus sa bundok ng Kalbaryo. At tayo po sa ating binasa, mula ng alas 12 ng tanghali sa katanghalian, yung po tinatawag dito na ikang ikas hanapin natin, no? Uh, sa talatang uh, 44, yung po tinatawag na ika-6, no? At nang may oras na ika-6 na, yung pong ika-6 na oras, yan po ay yung uh, alas 12 po yan ng tanghali. Ano po, ay nagdilim sa ibabaw ng buong lupa hanggang sa oras na ikasiyam. Yung pong oras na ikasiyam ay yung po yung oras na alas 3 ng hapon. Yung alas 9 po ay ikatlong oras yun. Ano po, ikatlong oras, tapos yung alas 12, ika-6 na oras, yung alas 3 ng hapon, ika-9 na oras. Yun po ay sa oras ng, ah, ng mga Hudyo. Ano po? At sa loob po ng 6 na oras, yung po alas 12 na tanghali sa ika-6 na oras po, ay mula alas 12 hanggang sa alas 3, sa ika-6 hanggang ika-9 na oras, ay nagdilim o napuno ng dilim ang buong kalupaan. Araw po yan ay hindi po gabi. Araw po ng alas 9 ng umaga nga. Nagpapampay sa Kristo, araw po yan. At nagkaroon po ng kadiliman sa buong lupain. Na yung pong alas 9 ng umaga hanggang sa alas 12 ng tanghali. Dito sa atin pong binasa, makikita natin na ang tao ginagawa niya ang kanyang kasamaan. Kanilang pinako ang Panginoong Jesucristo, pinaalipusta nila siya, pinagtatawanan nila siya, at ginawa po ng tao ang talagang kumbaga, sabi sa English, worse para sa kanilang sarili. No, mayroon pang liwanag, ginagawa ng tao ang kadiliman sa pamagitan ng kanilang pagkalipusta sa Panginoon sa Kristo. Ngunit nung pong dumilim na ang kapaligiran, ang buong lupain, ito naman po ang panahon kung saan gumagawa ang ating Panginoong Diyos. Ano po? Para sa kaligtasan ng sanlibutan. At doon po sa panahon ng kadiliman, ang kaliwanagan ay nagaganap sapagkat ginagawa ng Diyos ang para sa kaligtasan ng buong sanlibutan. Sa loob ng 6 na oras na siya ay nakabayubay sa krus, ay meron pong 7 wika na sinabi, sinambit ng ating pong Panginoong Hesus. 7 wika po. Una, sinabi niya, mapatawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ikalawang wika po, sinabi niya, ngayon din, isasama kita sa paraiso o pasasamahin kita sa paraiso.
Ang ikatlo po, ang sinabi niya, babae, na kanya po nausap ang kanyang ina na si Maria at pinagpagubilin sa kanyang disipulo na si Juan. Sabi niya, babae, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. At ang ikaapat po, na wika ng Panginoon sa Kristo, ay kanyang sinabi, bakit mo ako pinabayaan? Ama, Ama, kanyang kinausap muli sa ikalawang pagkakataon ng kanyang ama. Ang unang pagkakataon na kinausap niya ang kanyang ama sa krus ay yung kanyang unang wika sa panalangin. Ama, patawarin. Ang ikalawang pagkakataon na kanyang kausap ang kanyang ama ay itong sinabi niya, Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Ang ikalawang wika ay ako'y nauuhaw. At ang ikaanim na wika ay naganap na. Naganap na. It is finished sa English po. At sa ikatlong pagkakataon ay muli niya kinausap ang kanyang ama ng kanyang ipagtagubilin ang kanyang espiritu sa mga kamay ng Diyos Ama. Ang sinabi niya, Ama, sa iyong mga kamay, pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Yan po yung pitong wika, huling wika na pinatawag natin, pitong huling wika na binigkas ng Panginoon sa Kristo sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Ngunit ngayon pong gabi ay tatlong bagay lamang pananalita o wika ng ating Panginoon sa Kristo ang ating pong bibigyan ng pansin dito sa ating pong pag-aaral. Ano po, tatlo lamang po. Una, yung pong unang wika niya. Pangalawa ay yung ikalawa. At pangatlo ay yung pong ikapito. No? Yung ikapito, wika ng Panginoon na Yesu Kristo. Ulitin po, ang ating pong paksa ngayong gabi ay patungkol sa panalangin at ministeryo ng ating Panginoon sa Kristo doon po sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Una po, ang panalangin ng Panginoong Jesus, yun po yung unang wika. Ano? Ito po ay panalangin para sa kanyang mga kaaway. Ito po ay panalangin para doon sa mga tao na humuli sa kanya, umalipusta sa kanya, Hudyo at saka yung mga sundalo ng Roman, Mantel, kasama na dyan si Poncio Pilato, yung mga iskriba, yung mga pari, lahat ng mga makasalanan. Ito pong mga tao ito na nagpako sa kanya sa krus, yan po ang representante ng buong sanlibutan, ng lahat ng makasalanan sa buong sanlibutan. Kasama na doon yung pong tampalasan. Yung pong panalangin po ng Panginoong Hesus, hindi para sa kanyang sarili. Doon po sa krus ay hindi po nanalangin ng Panginoong Hesus para sa kanyang sarili. Ang kanyang pinanalangin ay ang kanyang mga kaaway. Ano ang kanyang ipinanalangin? Ang kanilang kapatawaran. Ang kanilang kapatawaran. Sinabi niya, Ama, patawarin mo sila. Ano ang dahilan? Ang dahilan, sinabi niya, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Hindi lamang po ginawa ng Panginoong Hesus kung ano ang kanyang itinuturo. Ano? Kundi kanya rin pong isinakatuparan ang propesiya. Yung pong kanyang pagkapako sa krus ay katuparan ng propesiya po yan. No? At siya po ay namamagitan para sa mga lumalabag. Ang lumalabag sa katotohanan, lumalabag sa kautusan ng ating pong Diyos.
Pagamat sinabi po ng Panginoong Hesukristo, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa, eh, hindi po tayo dapat doon magtatapos. No? Ibig pong sabihin, sinasabi ng Panginoong Hesukristo, inosente sila. Hindi nila alam itong ginagawa nila ito ay ah, katuparan ng propesiya na ako ay mamamatay para sa kanila. Ang akala nito mga taong ito ay tama yung ginagawa nila. Ang akala nila paglilingkod sa Diyos yung ginagawa nila sa Panginoong Kristo na pagpako sa krus po at pagpapahirap sa Kanya. Inosente po sila sa katotohanan. Inosente sila sa propesya na sinasabi po sa banal na kasulatan. Ngunit, hindi po yun yung konklusyon, no, ng pagpapatawad ng ating Panginoong Diyos para sa kanila. Hindi po yun yung basihan. Yung kanilang pagiging inosente, hindi po yun ang basihan upang sila po ay mapatawad. Ano po? Ah, at hindi rin naman po ibig sabihin na dahil sa ipinanalangin ng Panginoong Hesus ang kapatawaran, ay agad-agad na mapapatawad ang makasalanan. Hindi naman po agad-agad napatawad ang kasalanan natin. Katulad po marami sa atin, kailan lang ba tayo naligtas? Di ba? Nakaraan ng higit kumulang na 3,000 taon o 2,000 taon, no? O 1,000 taon, 1,005 taon, yun, sa panahon ng naligtas, parang 2,000 taon, o higit kumulang na 3,000 taon, kung kayo palang naligtas, panahon ito, eh, yung panalangin ng Panginoong Isus, noong panahon siya ay nagpako sa krus. Pero yung naging kapatawaran ng kasalanan natin, sa mga panahon na ito, no, tayo po ay maligtas. No po. Kaya hindi po ibig sabihin na agad-agad ay napatawad ang mga makasalanan. Hindi po. No. May dalawang bagay po na dapat nating maunawaan. Una po, ang batas ay nagkaloob ng sakripisyo para sa kasalanan. No? Ang batas, ang batas ng Diyos na nagkaloob ng sakripisyo. At yan nga po ang Panginoong Jesucristo. Siya ay handog na sakripisyo para sa atin. No? Para sa kasalanan na magagawa dahil sa o ginagawa dahil sa pagiging inosente ng isang tao. Yan po ang sakripisyo para sa mga inosente. Ngunit, ay kanong bagay na dapat nating maunawaan. No? Pakinggan niyo po mabuti. Wala pong sakripisyo para sa sinasadya at mapahas na paggawa ng kasalanan. Wala pong sakripisyo dyan. No? Yung pong sakripisyo ay para doon lang sa mga nagkakasala na hindi nila sinasadya. Ngunit yung mga sinasadya talaga ang paggawa ng kasalanan, ganon sila kapangahas sa paggawa ng kasalanan, wala pong sakripisyo dyan. Yan po malino na dapat natin po maunawaan ang po. Doon sa krus ng Panginoong Jesucristo ay namagitan sa tao at sa Diyos. At yung pong kanyang pamamagitan ay dahil dito na ipagpaliban po ang paghahatol upang mabigyan ng dagdag na pagkakataon ang tao upang maligtas. Napakaganda po. Isipin mo, kung hindi namagitan ang Panginoong Hesus Kristo,
para sa tao, Panginoon. Kung hindi niya ipinanalangin ang kapatawaran ng sarili. Kung halimbawa ang pinanalangin niya ay kaparusahan at kamatayan ng lahat ng mga makasalanan. Abay, wala tayong pagkakataon para tayo ay maligtas. Naintindihan niyo po ba yun? Ang Diyos, ang Panginoon Kristo ay namagitan. Hiningi niya sa Diyos Ama ang kapatawaran natin. No, ang kapatawaran ng bawat. At yan po kanyang pamagitan niya. Ang siya pong nagpaliban. English na parusahan na ng Diyos ang sanlibutan. Hindi po. Ay hanggang sa ngayon. Nakikita natin ang kabilang kasalanan, ngunit hindi pa dumarating ang kaparusahan. Bakit po? Sapagkat yan po ay naipagpapaliban sa pamamagitan ng Panginoon sa atin doon sa bundok ng Kalbaryo upang tayo po ang tao po ay mabigyan ng pagkakataon. Nadadagdagan po yung panahon na pagkakataon na binibigay sa tao upang ang tao ay magsisi sa kasalanan, manampalataya sa Panginoong Kristo para sa kanilang kaligtasan. Kaya kaibigan, kung ikay nakikinig ngayong gabi at marahil sinasabi mo, okay lang, ginagawa, mamumuhay ako sa kasamaan, sa kasalanan, wala namang kaparusahan na nagaganap sa aking buhay, yun po, magtotoo po yun. Bakit hindi ka pa napaparusahan? Kasi nga, namamagitan ng Panginoong Kristo siya. Hanggang sa ngayon, maging sa mga oras na ito, nananalangin ang Panginoong Kristo sa Diyos Ama at kanyang hinihingi ang iyong kapatawaran at ang iyong kaligtasan. Kaya mayroon ka pang pagkakataon at ang pagkakataon na ikay maligtas ay ngayon na yan. Ngayong gabi ka naman ang palataya sa Panginoong Kristo. Tanggapin mo siya bilang iyong tagapagligtas at Panginoon. Sapagkat baka bukas ay paghahatol na. Kaya ang kapalaran ay nasa sayo pa. Maaari ka pang makapagsisi. Maaari ka pang mapatawad. Maaari ka pang maligtas. Ngunit kung ikay magpapatuloy sa katigasan ng iyong ulo at katigasan ng iyong puso, hindi po kita tinatakot kung hindi sinasabi ko sa iyo ang katotohanan. Wala po sakripisyo para sa mga sinasadyang paggawa ng kasalanan. At pagiging mapanahas na paggawa ng kasalanan, sabihin walang takot na paggawa ng kasalanan. Ngunit ngayong gabi, namamagitan sa iyo. Kaya, kilalanin siya bilang Panginoon. Ikaw manalangin. Aminin mo sa Diyos na ikaw'y makasalanan. Kilalanin mo ang kanyang Panginoon sa Diyos. Aminin mo at panampalatayan na siya ang iyong kailangan. Tanggapin mo siya sa iyong puso. Hilingin mo sa kanya na kailangan kasi sa lahat sa kaparusahan. Ang kaligtasan ay sapagkat namamagitan sa iyo. Bago po tayo magpatuloy kay Giga, kung Banal na Espiritu yung binusap sa iyo, kapag kayo nagdanais ng kaligtasan at ng kapatawaran ng iyong makasalanan. Nais kitang pangunahan sa panalangin, gabayan sa panalangin para sa paghingi ng tawad
pagtanggap sa Panginoon sa Diyos. Ito ang panalangin. Sasambitin ko una at sundan. Sambitin mo rin sa langit. Pikit mo ang iyong mga mata, iyong pumulipod. Ito ang panalangin. Panginoon Diyos, inaamin ko po ang aking pagiging makasalanan. At ako po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Salamat po sa iyong pag-ibig sa akin. Ibinigay mo ang iyong bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo, bilang iyong haing sakripisyo para sa aking kapatawaran at kaligtasan. Panginoong Jesus, kinikilala ko kita ngayong gabi na ikaw ang tatayong tagapagligtas. Iligtas mo po ako sa kasalanan at sa kapahamakang tulong. Sinasamo ko po ito sa inyo. Pinananampalatayanan po kita. Tinatanggap kita ngayong gabi dito sa aking puso at buhay bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Maraming salamat po. Ito ang aking dalangin sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Kung ang panalangin niyan ay pinanalangin, may pananampalataya at pagsisisi inyong kasalanan. Ang kasalanan na patawad na at ikaw ngayon ay nakasumpong ng kaligtasan mula sa ating Panginoon. So, ang ikalawang gawa, bagay po, ay kita natin ngayong gabi ay yung pong gawain na ginawa ng Panginoon sa Kristo para sa nagsisising makasalanan. Nandito po isang makasalanan na nagsisisi sa kasalanan. Ito po yung magnanakaw noong pampalasan na nakapako sa kanang bahagi ng Panginoon Hesus. Ulitin ko po, ang Panginoong Hesus ay naipako sa pagitan ng dalawang magnanakaw. Ang isa ay hindi naligtas sa dahilan na ayaw niyang kilalanin ang Panginoong Hesus, ang tunay na tagapagligtas. Sa halip ay kanya itong hinamak. Kanya pa itong hinamak ang ating pong Panginoong Hesus. Ano ang kanyang sinabi? Maliwanag po. Ang sabi niya, dito po sa talatang 37. At siya inalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin na sinasabi, hindi ba ka ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Hindi ba ka? Hindi po siya nanampalataya. Tinatanong, inalipusta niya. Hindi ba ka ikaw ang Kristo? Kung ikaw ang Kristo, bumaba ka dito sa krus. At pagkatapos, iligtas mo rin kami. No? Yun po yung tinatawag na sinasadyang paggawa ng kasalanan. At wala pong sakripisyo para yan. Ano po? Yan po sinabi. Taliwas po doon sa sinabi ng kanyang kasama na nagsisisi sa kanyang kasalanan at sa kanyang kasamaan. Ano ang sinabi nitong kanyang kasama? No? Dito po sa talatang 4, datapat sumagot ang isa at pagsaway sa kanya sinabi, hindi ka pa ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon din kaparusahan?
At tayo, sa katotohanan ay ayon sa katuwiran sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran ng ating mga gawa. Datapot ang taong ito'y hindi gumagawa ng anumang masama. Sa 22 na pag sinabi at sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Malayo po doon sa sinabi nung una. Kinuputyan na ang Panginoon Jesus. Ikaw ba ang Kristo? Kung ikaw nga, pas mo sarili mo at iligtas mo kami. Pero ito po anong sabi. Kinilala niya ang katotohanan ng katuwiran ng Panginoong Isang Kristo. Kinilala niya na ang Panginoong Isang Kristo ay nang mamamatay sa krus doon kasama niya para sa Kanya. Hindi para sa Panginoong Isus, kundi para sa Kanya bilang isang makasalanan. At siya ay nagmakaawa, nagpakumbaba at Kanya ipinanalangin sa Panginoong Jesus. Siniling niya na siya ay iligtas. Alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Kinilala po niya ang Panginoong Jesus na may buong kapakumbabaan ng kanyang puso at pananampalataya. At ginawa po ng Panginoong Jesus sa pagliligtas. Ano sabi po ng Panginoong Jesus? No? At sinabi niya, dito po sa talata 43, at sinabi niya sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo. Ngayon ay kakasamahin kita sa paradise. Ngayon, hindi sinabi ng Panginoong Jesus. Sige, pag namatay ka, titignan po, bukas o hindi. Ngayon, kaya ang kaligtasan po, ngayon, ang pagsisisi ay ngayon. Ha? Ngayon po yan ginagawa. Kung kayo po ay nakikinig, mga kaibigan, no? Hindi pa naligtas. Ang pagsisisi ay ngayon. Ang kapatawaran ng kasalanan mo ay ngayon. Ang kaligtasan mo ay ngayon. Ngayon po. No? Ngayon. Yan po sinabi ng Panginoong Yesus dito sa tampalasan ito. Ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. No? Naligtas po itong taong ito dahil siya nanampalataya sa Panginoong Hesus Kristo. Ay katlong bagay po titignan natin ay yung pong panalangin ng Panginoon. Yung kanyang huling wika ay sa pamagitan din po ng panalangin na sinabi niya, Ama, sa iyong mga kamay ay tinatagubilin ko ang aking espiritu. Pero man po panalangin ng ah, pag pagtitiwala, ano, sapagkat ipinagtatagubilin niya ang kanyang espiritu at panalangin ng pagpapasakop. No? At ito rin po ay panalangin ng tagumpay sapagkat naganap ang ang kanyang misyon na ibinigay sa kanya ng kanyang ama na dapat tapusin. At yan nga po itinapoy ko sa krus sa bulok na Kalbaryo. Ito po tinatawag na panalangin sa pagtulog. Sa pagtulog. Ito sa English tinatawag na uh, uh, bed prayer. Ano po, panalangin sa bed, pagtulog. Uh, ano po sabi niya, sa iyong mga kamay, itinatagubilin ko ang aking espiritu. Dito po ay ipinapaliwanag yung kung na ang Panginoong Jesus ay namatay na mayroong kumpiyansa. Ano po? May kumpiyansa, namatay siya, na kusang loob,
Namatay siyang may kapayapaan at namatay siyang matagumpay. Namatay siyang matagumpay. Yan po ang ipinapaliwanag dito po sa kanyang huling wikang ito. Ama, sa iyong mga kamay, itinatagubilin ko ang aking espiritu. Di ba kung ikaw'y matutulog sa gabi, kung ikaw'y mananalangin, nagkakataon kong bed prayer, panalangin sa kama, nalain sa pagtulog. Pag matutulog ka sa gabi, anong sabihin mo? Paglalaan ka, Panginoon, pinapagkatiwala ko po sa iyo ang aking kaluluwa, aking itong lupa sa buong mundo na ito. Ako po'y matutulog na mahimbing na walang anumang mga pag-aalala sapagkat alam ko na kayo ay aking kasama. Kaya makakatulog ka ng mahimbing. Di po ba? No? Ganun po itong panalangin ito. No? Nakatulog ka dahil may kumpiyansa ka eh. Makakatulog ka maayos dahil may kumpiyansa ka sa Panginoon Diyos eh. Diba sa kanyang kapangyarihan? Ipinagkakatiwala mo ang iyong sakin. Ngayon pong ginawa ng Panginoon Diyos sa panalangin. At isa po sa pinapaliwanag dito ay ang katotohanan ng lahat na nakakilala sa Panginoong Jesus ay mamamatay na katulad. Hindi pwede sabihin mamamatay tayo ng papo sa cross. Hindi. Mamamatay na may kumpiyansa at mayroong kasiguraduhan sa mga kamay ng ating Panginoon. Sapagkat alam natin ating Panginoon Diyos ay Diyos na makapangyarihan. At siya ay Diyos na maasahan, Diyos na mapagkakakita. Yan po yung tatlong bagay na karamihan gabi mula po doon sa itong huling wika ng Panginoon sa puso ng mga kalman. Ako po yung masa sa tulong na banal na Espiritu, yun po itong napanukaan maas na ito po yung maging pagpapala sa inyong buhay sa Espiritu at patuloy na gagamit para sa inyong paglago sa buhay. Manalangin po tayo. Maraming salamat po dakilang Diyos sa iyo pong paggabay sa amin ngayong gabi at sa inyong paglathala o pagpahayag ng inyong salita sa amin ngayon. Salamat sa banal na Espiritu tumulong sa amin at nagpaliwanag ng iyong salita. Salamat sa iyong salita. Muli, binigyan mo kami ng nakakaalaman patungkol sa mga katotohanan ng iyong pong mga salita. Purihin po kayo dakilang Diyos. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas sa Panginoong Kristo. Amen. At yan po muli, mga kapatid, kaibigan, samantalang magtatapos ang ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos dito sa ating online Bible study ayon sa Biblia. Hanggang sa susunod na Webes po, maraming salamat. Magandang gabi muli sa inyo lahat. Pagpalain po kayo patuloy na ating Panginoon.